Breaking news mga kababayan. Nako po, eto na. Attorney Harry Roque, ang sikat na abogado. Merong isisiwalat. Mga congressman, aligaga sa pag-aasikaso dito sa pagbubukas ng impeachment trial ni Inday Sara. Nagmamadali sila. 125 million yung ni Sara, yung confidential fund, yung pilit nilang binebenta sa taong bayan, pero parang mas gusto ng mga Pilipino ang flood control issue. Ito ang trinatrabaho ng congressman na ito po ay naging aso-aso ng mga buhaya at sindikato. Malupit itong pasabog ni Harry Roque, mga kababayan. Ikagugulat nyo po ito. Kaya pala ang dami nilang pinapasabog na kesyo, aresto dito, aresto doon, Bong Revilla dito, Bong Revilla doon, Marcoleta dito, Comelec doon. Diskaya dito, Diskaya doon. Pero walang congressman, mga kababayan, na pinapahuli. Bakit? Gusto nilang takpan ang issue ng flood control. Lalo ngayon, mga kababayan, na papalapit ang February 6 ang opening ng isang taon ng impeachment ni BP. So ngayon, pakinggan po natin ang revelation ni Harry Roque. Magugulantang po kayo. Marcoleta magsasalita din. Nako po mga kababayan, dahil sa mga issue na binabato sa kanya. Panoorin po natin mga kababayan. Totoo kaya ito? Sabay-sabay po nating panoorin at mag-react after the video. Natin ang inamin ng mga congressman na naghahanda na naman sila ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Well, siyempre, no? Kaya sila naghahanda ng impeachment complaint ngayon dahil ang sabi ng Korte Suprema, yung hinaing mga impeachment complaint nung nakalipas sa taon ay barred dahil more than one impeachment complaint yan, no? At nagkaroon nga sila ng hindi lang 3, kundi 4 na impeachment complaints pa. So, na-dismiss yun. So, ngayong patapos na yung isang taon na naman at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang, naghahanda na ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban kay VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan, ha? Yung pa rin gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan, no? Wait lang mga kababayan. Di ba itong 60 billion na nawawala sa PhilHealth? Tapos sabi po ng Korte Suprema, yung isang sumulat ng ponente ng against the impeachment para ma-archive po yung kaso ni VP Sara, itong ginawa ni Recto at ni BBM ay isang paglabag po ito sa konstitusyon. Dahil yung pera na 60 billion, illegal po ito sa paglilipat dito sa National Treasury. So ito ay plunder or malversation, mga kababayan, na pwedeng impeachable. Mai-impeach po itong si BBM. So itong mga congressman na ito, mga kababayan, ang hinahabol talaga nila si Sara. Na talagang takot na takot sila na maging presidente ito. At maging vice president si Marcoleta. Ito yung ginagawa nila para tibagin ang itong tandem na ito. Kasi ang lakas Marcoleta ba naman at Sara sa 2028, sinong lalaban dyan? Di giba-giba. Wasak ang lalaban dyan. Kung sinong lalaban dyan, Pinklawan man o Bangag. Rapi Tulfo daw at itong si Hontiveros. Naku po, mabaho na yan. Hindi yan tatanggapin ng tao. Ang mananalo dyan, sureball sa aking panaginip, si Marcoleta at itong si VP Sara. So ngayon ang pinapasabog nila, itong impeachment. Yung flood control issue, gusto nilang takpan. Kinakalimutan po nila ito, mga kababayan, kung ano-ano yung mga pinapalabas sila. Marcoleta, kulong, sose.
nagsinungaling, hindi dineklara ang tunay na amount na sose ni Marcoleta, kailangan ito sa ethics complaint, parang Kiko Barsaga, mga ganon. Pero itong mga nagnanakaw ng PhilHealth na 60 billion hanggang 167 billion na ipinondo dito sa mga ghost project, parang may mali, mga kababayan. Nawawala na yung pera. Yun po yung ginastot, binulsa nila sa flood control. So ngayon po itong impeachment ni Sara ang pinaghahandaan ng mga congressman na ito. Nako po. Matakin ninyo ha, 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon ni Marcos Bangag Jr. No? Baliwala yan sa 1 trillion flood control projects na linamo ng mga walang yan congressman at senatong sa nakalipas sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi nila tatantanan si BP Sara dahil banta si BP Sara at hanggang hindi natanggal yan. See? Ganda. Order na tayo ng food. Kasi nga, mga kababayan, pag hindi na-impeach itong si Sara Duterte, mula doon sa kanilang pinuno hanggang doon sa janitor na sangkot po ng flood control issue na ito, hanggang sa pagkanta ni Saldico, hanggang pagkanta ni BP Sara, ay mawawalis yan. Talagang makukulong yan, mga kababayan. The time of reckoning is near, mga kababayan. At ang ginagawa nila, priority bill ni BBM daw. Anti-dynasty law. Para daw hindi na makapamuno ang pamilya-pamilya Duterte. Yun yung kanilang habol. Kaya gustong ipasa itong anti-dynasty law, mga kababayan. Nako po, kung ano-ano na ginagawa nila para mapigil si Sara Duterte at Marcoleta. Matindi kayo. Matapos nyong nakawin, bastusin, gutumin ng mga Pilipino, niposte ng kalapati, wala kayo. Tapos ipagmamalaki nyo yung anti-dynasty bill na yan. Ano yan, kagaguhan ba yan? O kapulburonan? Sabi ni Matthew Matias, ayaw ko na sa'yo. Hindi ka pala loyal sa akin, niloloko mo ako. Matagal mo na pala akong niloloko, may babae ka pala. Tapos, binubulag mo pa ako, ayaw ko na sa'yo. Sabi ni Matias, dati akong loyalista sa'yo pero ngayon hindi na. Pinagnakawan mo ang bahay ko. Anong kakainin na ng mga anak natin? Anong pang-tuition na sa mga anak natin? Binulsa mo. Kaya lumayas ka na. Bahala ka na sa sarili mo. Sabi ni Jason Abalos ng Marikina, bahana. Nako po. Kasalanan na naman ng mga mga kongresistang magnanakaw. Prospective na papalit ng presidente, hindi lang sa 2028, but malay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses. Dahil alam naman nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya ang dapat mangyari, kung hindi sila mananatili sa pwesto, ang gusto nila, hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto bilang isang vice president na sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Bangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, hindi magiging vice president ang Inday Sara Duterte. Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si BP Sara at natanggal bilang isang vice president? Alam nyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng vice president? And take your pick kung sinong gagawin niyang vice president. O pwede si Tambaluslos na naglalaway para maging vice president nang siya makatakbo sa susunod. Abay po pwede rin kahit sino pang chuchu kay Marcos Jr. ang matalaga. Kung sino ang pinakamalakas at sipsep kay Marcos Jr., yan ang itatalaga niya. Pero yan ay kung matutuloy nga ang impeachment laban kay BP Sara. Ano ba mga balakid dyan? Well, sigurado ako, pagpa-party-party na naman ng mga congressman at ang mga senatong ngayong gusto ng Malacanang na matanggal si BP Sara. Diba? Sinabi naman talaga ni Chis Escudero na lahat yung mga insertions na nangyari nung nakalipas sa taon sa pinakamaanomalyang budget
ay dahil nga yung mga insertions ay ginamit pambili ng mga lagda para sa impeachment. At siyempre, hindi naman pwedeng maghugas kamay din dyan si Chis Escudero dahil siya ay naging Senate President din, no? Pero ang katotohanan niyan ay ginagamit talaga ang pangtao ng budget para nga suhulan ang mga mambabatas na sumuporta sa plano nilang patalsikin si Inday Sara Duterte. Pero ano ba sa tingin nyo? Pareho pa ba ang mundo ngayon? Well, sa tingin ko, medyo iba na ngayon ang mundo. Dahil nung nagsalita na itong sariling manang ni Marcos Jr. na bangag ang kanyang kapatid, siguro naman ang Pilipino ay nakinig. Kung ayaw nila maniwala doon sa pulboronic video, dahil sinasabi nila AI daw. Kung ayaw nila maniwala kay Tatay Digong, dahil sasabihin nila politika yan. Kung ayaw nila maniwala sa confidential source ni Agent Morales, dahil patay na naman yung confidential source, so nawala na si Bong Daza. Kung ayaw nila maniwala kay Cathy Binag, dahil si Cathy Binag naman, wala pang sinusumpang salaysay, talagang ang iisipin nila kung ayaw nila maniwala sa lahat dyan, paano naman yung sariling salita ng kapatid? Ang kanyang manang na hindi naman natin talaga pa pwede itanggi na siguro naman merong natitira pang pagmamahal sa kanyang kapatid. This Christmas, give your 100%. Ayan po mga kababayan ko. Tignan nyo. Hindi man lang pinagtuon ng pansin ng di ba yung AFP sinusuhulan ngayon. Gustong taasan ng sahod pero ang nangyari walang budget. Nabubudol din sila mga kababayan. So ngayon po, yung si Manang Aimee na pinasabog na pulburon, ang gusto ng taong bayan, hair follicle. Sabi ni Auntie Claire, sino kayo na mag-utos-utos sa amin? Oy Auntie Claire, pasahod namin kayo, yung Pangulo pasahod. O, di ba? Kaya ngayon, impeachment yung inaano nila. Nako po, tinatrabaho na nila mga kababayan ko ang impeachment. Ginagapang na nila. Isasama si Marcoleta. Yun, baka magkaroon na naman ng big time rally, mga kababayan ko. Big time rally na hindi pa nagaganap. Ito yung rally na gitna na ng kalsada talaga sa EDSA pupunta. Pag nangyari na pati si Marcoleta ay dikdikin nila at tanggalin sa pagkasenador dahil lamang sa kanyang sose, mga kababayan. Ito yung talagang big time rally na hindi pa nangyayari. Baka maulit itong November 16 to 18 at hindi na lamang sa Quirino mangyayari. Baka lahat na ng kalsada mangyayari. Yun po yung mga bali-balita. Bali-balita lang ito mga kababayan wala pang kumpirmado. Ituloy pa natin ang pasabog ni Attorney Harry Roque na sikat ngayon sa The Netherlands. Mga salita na nag-aami na talagang bangag ang kanyang kapatid I can imagine, napakasakit para kay Amy Marcos sabihin yan. So ano ngayon ang sasabihin ng mga dilawan? Ano ngayon ang sasabihin ng mga loyalista na ayaw maniwalang bangag ang ating presidente sa nasabi ni Manang Amy? Diba? Siguro naman matatanggap nyo na mga bilikas na salita ni Amy Marcos na bangag ang kanyang kapatid ay tunay at pawang mga katotohanan lamang. So, sa tingin ko, dahil nagsalita na si Amy Marcos, mag-iisip na ng 10 beses ang mga congressman. Dahil may posibilidad, unang-una, baka ma-overdose yan at maging presidente si Inday Sara bago pa matsugi sa pwesto. Ano na lang mangyayari sa kanilang mga distrito kung malilista sila ni Inday Sara bilang sumuporta sa mga impeachment. So alam nyo yung mga politiko, magagaling yan, pumulso. Kung ang tracking nila, talagang hindi natatagal ang Marcos Jr. kahit magkanong gastusin para bilhin ng mga boto nila, hindi makakasigurado si Marcos Jr. na meron siyang sapat na boto para masibak na naman itong si Inday Sara Duterte. Sabihin na natin meron pa rin silang mga boto. No? Ang isa pang balakid ay Senado. Nung dati-rate, ang ginamit ni Noynoy Aquino para ma-impeach itong si Corona, yung tinatawag na PDAF. Okay? Hindi PDAF, yung DAP, Development Acceleration Program, no? Na talagang binigyan ng mga taga 50, magkano ba yun? Parang taga, nakalimutan ko na kung ilang hundreds of millions yung binigay ng proyekto sa mga senador para bumoto, no? Sa pagtatanggal kay Chief Justice Corona, no? Tumayo ako doon bilang isang private prosecutor, pero hindi naman po aktibo doon, no? Dahil ako naman po, naniwala
doon sa mga pratang na lahat ng mga public employees ay kinakailangan sumusunod sa batas, lalong-lalo doon sa SALN. Hindi ko naman alam na talagang ang sakit ang buwisit ng mga Aquino, ayaw ibigay yung mataas na balor para sa Hacienda Luisita. At ngayong meron ng 24 billion na balor ang Hacienda Luisita na pinababayad ng gobyerno, siyempre, nagkaroon na ng alyansa ngayon ang Marcos Aquino Cojuangco. Dahil talaga naman ang politika sa Pilipinas, pera-pera lang yan. Gaya ng impeachment lamang kay BP Sara. Pera-pera lang din yan. Pero yun nga po ang aking sinasabi. Baka hindi makuha ng pera-pera lang yan. Dahil magaling ang radar ng mga politiko. Kung alam nila talaga na bilang na ang araw ng Marcos Jr., huwag niyong asahan. Yun nga mga kababayan, ilang taon na lang, 2 taon na lang po. Itong 2026, nako. Ang December, January, nako po mga kababayan ko, 2 taon na lang. So mukhang humihina na yung impluwensya nila. At yung mga politiko na lulundag-lundag ay tinitingnan na kung saan yung gagatasan. Kung sino yung malakas. Ayan, lulundag ulit kay Sara Duterte. Tignan nyo mga kababayan, maglilipatan yan yung mga politiko na sino-sino ba yung mga politiko na diyan na lipat ng lipat kung saan yung malakas, doon siya lulundag para masalba yung kanyang pangalan. So ngayon na 2 taon na lang yung pamumuno ni BBM ay mukhang the reckoning is there na. Ang paniningil ay malapit na. Nako po, malapit nang maging presidente si Sara Duterte. Halaka, matindi po ito mga kababayan ko. Talagang, nako, kung saan kaya pupulutin ng mga ito mga kababayan? Nako, baka sa Hawaii ulit, no? Sa tingin nyo, no, West Philippine Sea o Hawaii ito, mga kababayan ko? Nako po, naninilikado. Dadalihan sa pera-pera. Anong ehemplo nito? Di ba yung impeachment ni Erap Estrada? Si Erap Estrada talagang popular na artista. Nakakatakot labanan. Pero nung napansin ng taong bayan, napansin ng mga politiko na galit na ang taong bayan kay Erap dahil sunod-sunod yung nakikita nila mga palasyo sa mga Forbes Park na binibigay niya sa mga girlfriend niya, talaga nagalit ang taong bayan. Anong ginawa ng Kongreso? Maski kontrolado ni ERAP ang Kongreso dahil siya ay popular na popular, maski ginamit din niya ang pangtaunang budget para labanan ang impeachment, buboto pa rin ang mga politiko sa pangunguna nga ni Manny Villar. Kasi ang mga politiko, magaling ang radar sa pulso ng bayan. Hindi nila po pwedeng baliwalain ang pulso ng bayan. Kung ang ibig sabihin ng pagboto nila para sa impeachment ni Sara Duterte ay magiging dahilan para matapos ang kanilang karera sa larangan ng politika, hindi nila gagawin yan. Ayun nga mga kababayan, naku po, dito na malalaman kung sino talaga yung papanigan po kahit mga congressman. Itong mga congressman na ito na nabayaran po sa pagpirma ng impeachment, maglulundagan yan mga kababayan. Ops, teka lang. Mukhang tagilid tayo. Ano mga pre? Lipat na tayo. Dito sa kabila, wala nang magatas. Dito na tayo kay Sara. Siyempre, baka matalo tayo, pre. Lundag na tayo. Dito, wala nang magatas, pre. Lundag na tayo dito. Gaya ng nangyari kay ERAP na napakalakas niya, kontrolado ang Kongreso. Pero nung nalaman nila na si ERAP ay pawala na yung kapangyarihan at sa karisma sa tao, yun, nilaglag si ERAP. Baka ganyan din daw ang mangyari kay BBM, ilalaglag din ng mga congressman. Kaya yung ipinapasa nila na anti-dynasty law, mukhang maraming congressman ang hindi papabor. Yun po ang sinabi ng balita. Nako po, naninilikado na. Amoy West Philippine Sea o amoy Hawaii ito. So ako naniniwala ako na bagamat kikita ang karamihan ng mga politiko dahil dito sa bago na namang impeachment laban kay Inday Sara, hindi sila makakasigurado na meron na silang numero.
Dahil nga ang mga politiko, mas gusto nilang manatili long term kesa maging kaaway ng isang nakaupong presidente. Itaga niyo yan sa bato. So ang importante, taong bayan, kinakailangan iparating nyo ang galit ninyo sa Administrasyong Marcos. Nang sa ganun, matakot ang inyong mga kongresista na sumuporta sa walang basehang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Wala naman talagang basihan yan 125 million na ginamit para sa investigasyon ng mga anomalyang mga laptops na binili sa pamamagitan ng kumpanya na alam naman natin ay pag-aari din ni Zaldico o baling paggamit ng intelligence funds. Yung paggamit ng intelligence funds, confidential funds, para nga malaman ang mga hakbang ng mga CPP-NPA sa mga eskwelahan na talaga namang tradisyonal na ginagawang recruitment ground ng mga pulahan. Hindi ba tamang paggastos naman yan? Pero ang punto nga, dahil confidential, hindi dapat dinidiscuss sa publiko. Kaya nga, yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay na walang winaldas na salapi ng bayan ang VP Sara. And yet, bakit pa sila nagpapatuloy sa impeachment? Ang sagot, dahil nga gusto nilang matanggal ang tinik sa administrasyon ni Marcos administration at ang pinakamalaking tinik talaga sa kanila ay ang Inday Sara Duterte na kung ngayon ay magkaka-eleksyon, walang kahit sinong kandidatong makakatalo sa kanya. Maski rapid tulpo pa matapos yung iskandalo niya sa kanyang napakagandang. So yun nga mga kababayan, gusto nilang itapat si Raffy Tulfo na si Mr. 350k offer. Inoferan yung isang Viva Max. Ayun, viral siya. Ito yung nakasira sa kanyang pangalan. Sirang-sira na nga. Kumbaga, 50-50 inapak-apakan pa ng tao. Ayun. Yun po yung balita mga kababayan na si Mr. 350k, 300k, barya-barya lang na may network na 1 billion. Talaga namang kumalat at naging viral ito sa pag-o-offer sa isang VIP na babae na maganda na Viva Max. Nako po mga kababayan ko, nakakahiya. Christmas guest na 250,000 ang kanyang tip. No? Hindi naman matatalo yan. Hindi niya matatalo Inday Sara ngayon dahil 4% lang ata ang nakuha niya doon sa last survey at mahigit 30% ang boboto kay Sara Duterte kung ngayon gagawin ng eleksyon. So ganyang katindi yung pagkatakot nila ng administrasyon kay Inday Sara Duterte. Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan yung pagiging Maria Clara. Pag naging presidente ang Inday Sara, naku, mararamdaman yung hagupit ng inaping pamilya na pinakulong ang presidente na wala namang pagkakasala doon sa malayong lugar na talagang kinamumukhian ng kanyang ama. Diba? Maalala nyo? Talagang hindi lang mahal ng Presidente Duterte ng Pilipinas, hindi lang niya gustong mamatay sa Pilipinas, kundi ang kinasusuklaman niya yung posibilidad na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Ayan mga kababayan, sa tuwing mababanggit si PRRD sa ICC, naiiyak po ako. Ayun nga, sabi niya, pinagkaisahan, kinulong, nawala yung kanyang karapatan. Kita nyo po mga kababayan, kaya ganun nila kagusto na mawala si VP Sara at si Marcoleta. Para walang magtatanggol po sa mga Duterte, si Marcoleta gusto nilang tibagin, gusto nilang siraan dahil po sa sose na hindi na deklara ni Marcoleta sa kanyang campaign. Yun po yung kanilang pinangbabanat po. Yun yung kanilang pinangtatakip sa flood control issue at itong impeachment na kanilang pinaghahandaan mga kababayan. Talagang nakakaiyak po. Pagka naalala ko si PRRD, sariwa pa sa aking isipan mga kababayan yung si PRRD na isinakay sa eroplano na talagang wala namang kasalanan. Ginawan lang ng kung ano-anong mga kasalanan kaya nakakaiyak po. Maraming mga Pilipinong umiyak. Marami hanggang ngayon mga kababayan, nagdurugo ang mga puso nila. Nagdaramdam na hindi mawala-wala yung peklat
yung sakit sa puso ng mga Pilipino dahil mahal na mahal nila si Tatay Digong. Ngayon, gusto nilang mawala si Sara. Yan ang pinakaayaw ni Tatay Digong at yan ngayon ang kapalaran niya. Naku, itaga nyo sa bato. Pag naging presidente si Inday Sara, hindi yan makakalimot. Kristiyano yan. Pero sisiguraduhin niya na mabigyan ng katarungan, hindi lang kanya ang kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Dahilan para talagang gagawin lahat ni Inday Sara para mabigyan lahat tayo mga Pilipino ng katarungan dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. At sigurado po ako, kahit ano pang ipula nyo sa Inday Sara, ang sigurado ako, wala kayong issue sa kanya pagdating sa korupsyon. At dahil wala siyang kahit anong issue sa korupsyon, itaga nyo sa bato. Lahat ng nangurakot sa nakalipas na 3 at magiging 4 na taon na sa administrasyon ni Marcos Jr., maghanda na kayo. Babalikan kayo dahil yan naman talaga ang trabaho ng presidente. Ipatupad ang batas. Bigyan ng katarungan ang sambayan ng Pilipino sa mga ninakaw niyong mga pera. Asahan niyo po yan. Baka kailangan magpatayo ng mas marami pang kulungan dahil siguro po 90% ng mga miyembro ng congressmen natin ng Kongreso, ipakukulong yan ni Inday Sara dahil lahat halos sila ay nagkasala. Dahil lahat sila kumita sa proyekto na galing sa infrastruktura. So yan mga kababayan, tindi nito. Wala na ginagawa mga politiko kundi siraan ng mga Duterte. Mga nababaliw na sila, mga magnanakaw ng pondo, tapos ang panahon nila ay ginagamit kung paano gumawa ng mga kasinungalingan sa kanilang trabaho. Pinasweldo lang ang mga walang hiya dahil sa mga magnanakaw, bumagsak ang kanami ng ating bansa. Bumagsak na mga kababayan, tapos hindi na rin pinautang ang Pilipinas ng World Bank. Tuloy yan, tigbak sila. Habang dyan si Garcia, yun ang mahirap. Naniwala ko, Attorney Roque, uwi na Roque, harapin mo ang kaso. Mga kapwa ko Pilipino, yan bang gusto? Gusto nyo mga magnanakaw ang namumuno sa pamahalaan? Ang gusto ng iba, BBM. Grabe siya ngayon. Kahit saan kalat na. Ito ang gusto ng mga BBM loyalista ngayon. Walang pahalaga sa mga sumusunod na henerasyon. Taon-taon ang budget ng bansa ninanakaw at pinaghati-hatian nila. Tignan nyo ang mga city ng mga yan. Walang disiplina, walang narating. Ako po, mga kababayan ko, intindi. So ano bang masasabi nyo po dito? I-comment nyo po mga kababayan. Mag-comment po kayo. Isang like, isang share po, isang subscribe. Para po lagi kayong updated po at ma-notify kada upload po natin pagka meron tayong mga content na reaction video. Salamat po ng marami mga kababayan. Sana po subscribe nyo po ako para dumami po tayo para maabot natin yung 1 million subscribers. Mabuhay po ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, mabuhay.